Magandang araw muli mga kaibigan. Tingnan naman natin ngayon ang Bicutan Station na part siya ng NSCR South Commuter Rail Project. Ito yung project part ng NSCR na magmumula sa Blumentritt hanggang Calamba. No? So, yung kanyang new design. Yung itsura ng kanyang bagong design. At mula sa old design, yung kanyang old design, ni-redesign siya into this. Ganito yung design niya ngayon. So, saan ba siya matagpuan? Dito sa area na to. Kung nasan ngayon yung current na PNR station. Hindi ako masyadong familiar din sa area na to, no? So, pero at let the Google Maps guide us na lang. Although dito sa Google Earth, nagamit ko ngayon, medyo hindi na updated yung mga um, images niya. Pero gamitin pa rin natin sa guide. So, sabi dito sa plans, ito yung kanyang site plan. Ito yung magiging station plaza ng Bicutan Station. Mapapansin nyo, itong pink, ito yung mismong Bicutan Station. Yan yung sakop niya. Yung kanyang lapad ay nasa 38.5 meters. Yung lapad lang, yung mismong station lang. Ito yung old row, itong blue. Yung blue line ay yung blue line. Yan yung old na row. Ito namang red line dito. Ito yung bagong right of way na sasakupin ng station plaza ng Bicutan Station. Titingnan naman natin dito sa isa pang plan niya. Makita nyo, yan yung kanyang site development plan. Ito yung mga columns. So, tatlo yung viaducts. Dalawang viaduct para sa NSCR. O isang viaduct galing dun sa underground. Siya naman na dadaanan ng subway trains. No? Although, as of now, maaaring dito talaga yung kung saan lang mag-exit at mag-entrance yung subway trains para ano siya dito sa station ng Bicutan. Elevated na to. Mula sa underground galing sa FTI. Iibabaw siya papunta dito. So, focus muna tayo sa area ng mismo station. Dito may mga sukat siya na i-renovate. Although makita natin, ito yung pinaka parang total na niya, na lapad niya. Kasi dito, medyo mag-e-extend pa sila ng row mula dun sa kabilang row. Dito mga 4 meters pa. Lalabas sila ng 4 meters. Kasi i-realign nila yung lumang rail track ng PNR. Yung at grade o yung nasa ibaba. No? Para yung relays ay dumaan sa tabi nung gagawin nilang station. So, may realignment na gagawin. Itong dalawang rails na to, dalawang tracks na to, yan yung upgrade. No? Maaaring daanan ng mga freight at saka ng long haul services. So, sa ibaba siya ng mga viaducts ng NSCR. Mapapansin nyo, malapad yung kanyang magiging sakop dito sa area na to. So, kung nakalagay dito ay 92.9 meters plus, may plus pa siya na 4 meters. No? So, 96, so 97 meters yung kanyang sasakopin na area dito.
sa lugar na 'to. So, tingnan natin din sa Google Earth. So, ito yung kanyang magiging sakop. So, kuhatin natin. Tignan ko nga ulit yung sakop. So, mula dito sa area na 'to, mula dito, about 96, 97 minutes. Approximately, kasi syempre, hindi naman ako exact na hanggang dito yung sasakopin, yung lapad ng station. So, malaki yung kanyang kukunin dito. Pati itong area na to ay makukuha niya para sa Station Plaza, at the same time yung kanyang mismong station building, no? Yung ganyang kalapad, no? Kanyang makukuha. Pero pagkatapos naman dito sa area to, liliit na ulit yung kanyang row na kinukuha. So, sabi ko nga itong sa Google Earth ay hindi update kasi dito may tinatayong parang mall dito na building. Pero yun dun sa mga comments, pina-stop na raw ito kasi nga gagawin yung NSCR. No? So, kung titingnan natin yung pinaka-alignment niya, ito yung pinagdugtong-dugtong ko yung alignment niya mula doon sa mga drawings. By the way, yung drawings na pinapakita ko sa inyo, galing to sa 2021 version ng drawing. As far as I know, yun yung pinaka ginawa publicly available na drawings. So ito yung length na pinapapakita ko sa inyo ngayon mula doon sa boundary nung contract package S03B kasi ito ang sukat at ang bikutan station ay parte siya ng S03C. Ano? Yung S03B ay yun yung FTI station, pati yung underground component niya. So, sundan natin to. So, ito yung boundary. Yung pinaka-boundary ay nandito sa may Marian Road 2. Tingnan natin dito sa Google Maps. Ito yung kanyang hangganan. Dito sa may Marian Road 2. Diyan yung kanyang start ng pinaka-alignment ng contract package S03C. Balik tayo dito sa alignment map. So, yan yung makukuha niyang road, no? So, itong blue dash, itong blue line, medyo mahirap na makita pero yung blue line niya, itong blue na to, yung blue na yan, yan yung row, yung right of way. Then ito rin yung para naman sa side na to, yung lapad na kukunin. Kasi dalawang track ng NSCR side by side. Then merong track ng nito yung sa subway, no? Yung galing underground, iibabaw siya hanggang makarating siya sa Bikutan Station. Then, itong East Service Road, i-realign nila, iuusod nila pa east, no? Dito. So, itong mga kabahayan na nandito sa side na to, masakop yan. Kasi, yung East Service Road, uusod siya Yun yung magiging gagawin nila dyan. No? Although, kung meron man sa inyo tira malapit sa area na to, comment down below. No?
Kung meron kayong mga correction o nagbabase lang ako kung ano yung nandito sa drawing, no? Yan yung, itong i-align nila yung east-cells dito sa gilid. So, ito yung mga mark na to, itong mga parang may maliliit na square na yan, yan ay parang fencing. May fencing yung, yung gilid ng NSCR. Then, katabi niya yung realign na east-cells. So, sundan natin. Dalawang track yan. Habang itong nasa gitna ay unti-unting iibabaw yung um, subway line. So yan, makikita nyo, i-realign siya. Then, itong area nito parang maintenance road dito. Para dun sa maintenance road ng NSCR line. And then, nakita nyo, nagkaroon na mula dito, nagkaroon na ng viaduct yung Metro Manila subway kasi paakyat na siya dito sa Ikutan Station. So ito yung tatlong track line siya. Then ito yung East Service Road. Ni-realign siya. Ito na siya ngayon. Ito siya. Hindi na dito. So kung ano man yung mga properties na madadaanan doon, masakop yan ng alignment. Then dito tayo sa Ikutan Station. So itong nasa gitna, dito yung line ng subway. Then dito sa dalawang gilid, dito yung northbound dito sa east, then southbound dito sa west. So yan yung pinaka-sakop nung mga line dun sa Bikutan Station. Then after that, meron parang turn back facility dito yung subway, no? At the same time, meron din switch para makalipat siya ng line papunta sa either dito sa south, sa northbound and then sa southbound. Dahil nga magsha-sharing ng line sila ang subway at ang NSCR, starting from here, mag-share na sila ng line papunta sa Calamba. So, kaya may switch yan dito. And then yung mga galing Calamba, dito rin sa switch na to, papasok siya. Mula dito, lipat siya dito sa gitna. Kasi dito yung papailat para makaano siya sa line na pupunta sa underground. Yung mga subway trains. Ito yung turn back facility. Simula dito. Hanggang dito lang siya. So, titingnan natin yung mapa ay lagpas na siya dun sa Daang Hari. Pasensya na, hindi ako ganong pamilyar sa road na, pero ito siya. Nilampasan niya to, road na to. Hanggang dito siya. So, kung titingnan natin sa mapa, yung ano niya, nalampasan niya tong road na to. So, dito, banda, yung kanyang pagte-terminate, yung kanyang turn back facility para sa MMSP. Malapit dun sa Sitio de Asis Multipurpose Building. Tingnan natin sa Google Earth. Dito, sa area na to. Parang hanggang dyan. So, mahaba rin, no? Susukatin natin yung ano niya, mula dito hanggang dito. Nasa may kulang-kulang 280 meters yung haba. Ulit natin sa drawing. Nasa kanyang alignment. Magsisimula doon sa mismong station. Mismo. Then dito, yung simula.
Sa area na to. Sa mapa. Dito. Sa area na to. Hanggang dito. Kulang-kulang 200 meters. Yung haba nung turn back facility. Sa south, sa subway. Subway trains. Yan yung ano niya. Then, kung papansin na natin, yung ginagawa ditong building, masasakop siya. Matatapyasan siya. Kaya nga siguro pinatigil na. Kasi nga, para, ganun din gigibain din yan pag nagkataon. So, sayang. Itong blue na ito yung building na yon. So, yung may guhit yan. Itong area na to, yan yung masasakop ng right of way. Ito na siya, itong dash na blue line, yan yung right of way. So, kung estimate natin, ito hanggang dito sa anong to. Ang road na kakainin nung mismong subway. So, mula dito hanggang dito. Wala ko lang nasa 50 meters yung sasakopin niya. Yan, masakop to mga to. Mga kabahayan dito. Although, as it goes, medyo magnanarrow ulit yung road niya by this time, dapat may mga nag-survey na sa area, then may mga marking na sila ng mismong right of way, kung saan hanggang saan yung mismo masasakop. Kung kayo nandyan sa local area, mapapansin nyo siguro malapit doon sa may release, may mga minarkahan sila dyan kung hanggang saan yung road. And then, I assume na kinausap na nila yung mga property owners na matamaan yan. Kasi nga, malapit na Dapat nga October, pero i-move back nila. Sabi nila para consideration para sa mga passengers during the holiday season. So, yan. Unti-unting nagnanaraw siya. Makikita niyo dito. Ito yung mga squirrel, ito yung mga kabahayan. Dito, lalo dito, ano siya, ah, madadamay siya dun sa right of way dito. Pati rin dito, meron din madadamay sa right of way. May mga road na madedecommission, kagaya nito, ito mga may dark shade na to, na part ng road. Madedecommission yan, no? O hindi na siya, puputulin na siya, hindi siya gagawin. Kasi nga, dyan itatayo yung mga viaducts. So, yan yung pinaka mga sasakopin niya. Then, dito sa area na to, magme-merge na siya yung mga viaducts. Ito yung viaduct. Ito parang maintenance road itong palikuli kong road na to. Dito, yan yung sakop niya. Then dito, mas iikli pa siya pagkarating dito sa area na to. So, yan yung ano niya. Dito, magte-terminate dito yung turn back facility ng MMSP o yung subway. Then itong northbound at southbound trucks ay mag-merge dito sa area na to. Yun yung ano niyan. Then dito, mas magiging narrow pa yung kanya. No. I assume this is 30 meters na yung pinaka-default na pagkatapos nitong Manjalak Avenue. Kung hindi ko nagkamali. Ito sa map. So dito, pagkatapos dito, mas i-clip siya. Dito sa area na to. So 30 meters yung road. Sukatin nga natin. 30 meters. So,
25 meters lang dito. Base sa map na. Yan yung one niya. Si 3 pa siya. Although, parang kulang pa sa 30 meters. Tingnan natin dito sa map niya. Hindi naman naabutin itong mga kabahayan dito. Base dito sa... So, mas maikli nga siguro yung road dito. Dito naman may mga... madadamay pati yung mga ano dito. Mga warehouse. Kung wala naman silang changes na ginawa, pati itong mga to pala, ano rin siya. Makukuha din siya kasi dito may facility siya dito eh. Let's see kung paano sa implementation nila. Pero definitely itong mga kabayan dito, lalo dito sa mga gilid na to, makukuha siya. Itong anong to, area na to. Pero dito sa area naman dito sa east side, malamang hindi naman lahat na hindi naman karamihan kasi kung titingnan nyo dito sa area na to, hindi naman siya ano, may mga hindi, may mga structure pa rin na ano dito, mga ano, sasama pero karamihan naman hindi naman. Yan yung dito, yung mga warehouse na to, mga daanan niya. And dito may facility sila dito eh. Maaaring para sa maintenance ano nila, sa maintenance vehicles nila na yung aakyat sa relays, no? Kasi meron siyang ano, may switch siya. Pupunta dito sa area na to. So yun yung ano niya, yun yung kanyang mga masakop na area. Ito yung mga sa may mga kabahayan dito. Titingnan nyo maraming mga bahay dito. Isa, dalawa, apat na hilera ang makukuha mula dun sa may tabing relays. So yun yung area na yun. Lang sa masakop dito sa mga gagawing alignment ng NSCR dito sa may Bikutan. So tingnan natin yung video no, ng kanyang render. Lastly, CES-030C covers approximately 5.8 kilometers of elevated railway structure with two stations at Biniban and Sukat. Similar to CES-03A Senate Station, the Biniban station will also serve as common concourse with MMSP's last station. With the signing of the last three NSCR contract packages, the Philippine government is another step closer. So yun yung bagong design ng Bikutan Station. Titingnan natin, ito yung ano niya, ito yung pinaka sa may interchange na niya. Bago meron silang walkway papunta doon sa, idudugtong doon sa existing one, papunta na doon sa station. Then ito makikita nyo yung NSCR, yung upgrade line ay continuous pa rin na mag-ooperate sa ibaba. Based lang dun sa sa mga render, no. NSCR ito sa taas. Sa taas yung NSCR. Bago ito yung local na train, no, yung nasa baba na train. Pinapakita dito, passenger siya, hindi lang cargo, pati yung passenger na local dito. And then may dalawang truck siya. Natin yung iba pang part ng render. So ito, so dalawang trucks bago meron lang parang boom gate dito para kung sakaling
may dadang truck na haharangin yung mga sasakyan. No? Pero ito yung walkway papunta mismo sa station. Then ito yung at grade line yung nasa baba. Ito naman yung NSCR. So yun yung magiging itsura dyan. Then sa loob ng station ay meron siyang tatlong viaducts o tatlong line. Dito sa gitna nandito yung um, sa subway trains dito sa dalawang gilid yung northbound at southbound ng NSCR. So yan yung redesigned na interior niya. No? Ganyan yung gagawin. Open design lang siya. May mga electric fan pa rin. Then ito ba isang render niya, although parang ito early render niya, no? Ganyan yung itsura. Pero ito yung magiging final na itsura niya. Itong style. Malaki yung pinaka magiging station. Ganyan yung plaza. Ito nga yung mga masasakopin niya. Itong drawing na to ay part ng 2021 na version ng drawing. Titingnan natin yung mga may square na to. Yan yung parang masasakop niya na alignment. Dito din, makikita nyo mga kabayan dito. Yan, sama siya. Mostly ito pa rin naman yung old white sa baba. Sa east side niya. Then may mga part itong mga warehouses dito. Mga kasama rin sila, mga tapyasan sila. So tingnan natin ang mangyayari. Mukhang maraming gigibain sa area ng Bikutan. Although hopefully meron silang relocation or mabigyan sila ng compensation kasi nga mukhang ma-expropriate yung mga ibang properties dito. Then ito hanggang dito yung kanyang masakop na area ng pinaka station plaza. Yan yung kanyang station area. So, maraming changes na mangyayari in the future. Hopefully, kung meron man sa inyo nasa area, kung may time kayo, pwede nyo ring magbigay din kayo ng video updates no? Diyan sa area ninyo kung ano na nangyayari. At least kung gusto nyo i-share sa mga rail enthusiast din o mga interesado na about sa mga projects, railway projects dyan sa Pilipinas. No? Kasi syempre iba pa rin kung nandiyan kayo mismo sa site kayo nakakita kung ano nangyayari. So yun yung gagawin dyan. Then ito nga dahil nga madadama yung pinatayong building dito, kaya pinatigilan nila kasi talaga siya, matatapyasan talaga siya. Then probably panigurado yung palengke dito either maaalis sila sa area na to. May mga nagtitinda dito sa area na to. Kasi nga madadaanan sila ng project. So yun yung base dito sa drawing, no? Sa alignment drawing ng sa may Bikutan area. Hopefully kahit paano nabigyan ko kayo ng idea kung ano yung gagawin dyan sa area ninyo. And then hopefully nga yung government at DOTR, yung government ay mabigyan ng sapat na compensation at relocation yung mga madadamay doon sa project. No? So yan yung pinaka area niya. So itong mga drawing naman ito ay available to sa website ng PNR at saka DOTR. Doon sa nakarang kong drawing, nakarang kong video, pinakita ko naman kung saan siya makikita. No? Accessible pa naman siya sa public. Kung capable naman kayo na kung meron kayong computer sa bahay, pwede nyo siya ma-download din.
pwede nyo siya makita for yourself, no? Then compare nyo dito sa mga satellite images sa Google Maps o kaya sa Bing Maps, Google Earth. So at least may idea kayo kung hanggang saan yung sasakopin niya. Lalo na't kayo, yung mga pamilyar dyan sa lugar, no? Malaman nyo. Tulad nito, itong mga stalls dito ay talagang madadaanan siya ng budget. Malaking pagbabago ang mangyayari sa area ng mga madadaanan ng NSCR. Hindi lang dito sa Bibikutan, pati sa Laguna area, pati doon sa papunta sa north, ay malaking pagbabago. So, tingnan natin, patuloy natin subaybayan itong proyektong ito. Ito naman rin ay sa ikabibilis ng transportasyon ng publiko, ano. Kaya yun. So, hanggang doon na lang po muna. At comment down below na lang kung meron po kayong mga corrections o may mga tanong kayo na hopefully mabigyan ng kasagutan. So, maraming salamat po sa inyo.